Legacy in Disguise. Kabanata 41. Sa harap ng sandamakmak na bigating personalidad na nagtipon, hindi na naglakas loob si Dante Morel na magsalita ng malakas. Kahit pa ito ang kanyang teritoryo, pagpasok pa lang sa pribadong silid ay para na siyang isang asong pug na pilit nangingiti at kumakawag sa buntot sa harap ni Adrian Laurent, umaasa na mapansin man lang siya. Ngunit hindi gaya ng inaasahan niya, ngumiti si Adrian Laurent sa kanya, tumango, at malumanay na nagsabi, "Mr. Morel, mukhang ikaw ay kawili-wili." Halos malaglag ang puso ni Dante Morel sa kaba. "Ikinararangal kong makapaglingkod sa inyo, Mr. Laurent. Mangyaring dumiretso na po kayo sa inyong upuan," sagot niya habang pautal-utal sa nerbiyos. Tumango si Adrian at umupo sa sentrong upuan, ang trono ng Master Laurent. Mabilis namang tumalima si Dante at muling yumoko. "Kung may ipag-uutos po kayo, narito lang ako sa may pintuan," dagdag pa niya habang maingat na inilalabas ang kahon at nagmistulang aliping tagapagbantay sa pintuan ng Diamond Box. Ang dating kinikilalang hari ng underworld ng Nanjang City, ngayon isang hamak na alagad ng kapangyarihan. Alam niyang ang mga kasalo ni Adrian sa hapag ay higit pa sa kanyang antas, at ang pagkakaroon lamang ng pagkakataong makausap si Adrian Laurent ay parang gantimpala ng 3 buhay na pinagsama. Pagkaupo ni Adrian sa gitna, agad na sumunod si Juliette Montreuil at umupo sa kanyang kanan. Napakalapit nila sa isa't isa ni hindi pa kalahating di pa ang layo at naamoy pa ni Adrian ang bahagyang halimuyak ng katawan ng dalaga. Sa mga pagtitipong tulad nito, ang pangunahing upuan ay para sa pinakamataas ang katayuan, habang ang mga nasa kanan at kaliwa niya ay karaniwang mga kapantay o sunod sa ranggo. Bilang kinatawan ng makapangyarihang pamilyang Montreuil, karapat-dapat lamang na si Juliette ay mapiling karatig ni Adrian. At ngayon, ang kaliwang bahagi ni Adrian ay tila nagiging premyo sa isang tahimik na labanan. Napansin ni Henry Chin ito, kaya tinabig ng bahagya si Lyra Chin at ngumiti habang sinasabi, "Mr. Laurent, kayo po'y tunay na taglay ang pambihirang karisma. Ang anak kong si Lyra ay matagal na kayong hinahangaan at itinuturing na huwaran. Pwede po ba siyang umupo sa tabi ninyo upang mag-alok ng tsa at alak?" Agad na umangat ang kilay ni Juliette. May mga matang malamig na tumingin kay Henry Chin, isang tinging pa ng pagdududa at pang-uulim. Sa kabilang banda, si Lionel Dupont ay halos mapamura sa isipan. Ang kapal ng mukha ng matandang ito. Gagamitin ng anak para lang makalapit kay Mr. Laurent. Lalo siyang naiinis dahil wala siyang anak na babae. Kung meron lang sana, baka siya pa ang unang lumapit. Samantala, si Lyra Chin ay namula sa hiya. Gusto rin naman niya si Mr. Laurent, pero hindi niya inaasahan na ilalantad siya ng kanyang ama sa harap ng lahat. Gayunman, hindi siya ang tipong paurong, kaya buong tapang na nagsalita, "Mr. Laurent, maari po ba akong makapaglingkod sa inyo?" Nagulat si Adrian. Ngunit ngumiti siya at mahinahong sumagot, "Kung iyan ang nais mo, sige, maupo ka sa tabi ko." Napangiti si Lyra at buong galang na yumoko. Agad siyang naupo sa kaliwa ni Adrian, habang si Ji Tiansheng naman ay hindi makeably ang selos sa kanyang mga mata. Inaasam din niya na sana ang kanyang apo, si Zai Tiansheng, ay mabigyang pagkakataong makalapit kay Mr. Laurent. Hindi man niya iniisip na maging babae ito ni Adrian, pero kung sakalit mapiling maging alagad o katulong, sapat na iyong pagpapalang hatid ng 8 buhay. Isa sa mga dahilan kung bakit isinama ni Ji Tiansheng ang kanyang apong si Zai Tiansheng ay para magpakalapit kay Adrian Laurent. Ang isa pa, ang makakuha ng lunas. Ang iniindang sakit ng kanyang katawan ay nagpapahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Ngayon, may pagkakataon na siyang gumaling kung makakakuha siya ng pabor mula sa pinakamakapangyarihang manggagamot sa kasaysayan. Tinapunan niya ng makahulugang tingin si Zai. Alam ni Zai ang ibig sabihin noon. Namula siya, napayuko, at kinuyam ang mga kamay sa harap ng dibdib. Ngunit sa kanyang puso ay may nag-uumapo na damdamin, hindi lamang paghanga kundi paghangad rin. Minsan ay lihim siyang sumusulyap kay Adrian. Sa isip niya, napakahusay ni Mr. Laurent sa kakayahan, ugali, at anyo, tila nilikha siya upang maging pambihira. Ngunit alam din niyang napakalayo niya sa antas ng tulad nito. Isa lamang siyang simpleng babae. Isang tagapagtanong, hindi kasama sa talaan ng mga nararapat. Hindi lamang siya ang nahuhulog sa gayuman ni Adrian. Maging sina Lyra Chin at Juliette Montreuil ay may kakaibang kislap sa mga mata habang nakatitig sa kanya. Ngunit si Adrian ay tila manhid, nakangiti, mahinahon, at walang kamalay-malay sa pagnanasa ng mga matang nakatuon sa kanya. Tumayo siya, tinaas ang baso, at nagsalita, "Mga kaibigan, ang pagkikita nating ito ay isang biyaya. Sa bagong kabanata ko rito sa Nanjang City, ako'y umaasa sa inyong pakikiisa.
Agad namang tinaas ng lahat ang kanilang baso. Ayaw nilang mapag-iwanan. Tumayo si Juliet. Mr. Laurent, kung may kailangan po kayo, huwag kayong mag-atubiling sabihin. Kami laging handang tumulong. Ang aming patriarch ay tiyak na igagalang kayo ng labis, dagdag ni GT Yansheng. Kung may ipag-uutos po kayo, susundin namin ito ng buong puso. Ngumiti si Adrian. Sa ganitong pagkakaunawaan, magtagumpay tayo. Cheers! Cheers, Mr. Laurent. Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Matapos nilang inumin ang alak, inilabas ni Adrian ang isang maliit na kahon mula sa kanyang loob ng Amerikana. Biglang napahinto ang lahat. Nagtigil hininga. Ang tingin ng bawat isa ay nakatutok sa kahon. Doon naroon ang bagay na pinakaiintay nila, ang mahiwagang gamot ni Adrian Laurent. Ang hawak-hawak ni Adrian Laurent ay hindi ordinaryong gamot. Isa itong pildores na gawa ayon sa sinaunang siyam na lihim ng langit, isang sagradong kaalaman na lumalagpas sa hangganan ng modernong medisina. Ang simpleng hitsura ng kristal na gamot ay sapat na upang magpatibok ng matindi sa puso ng lahat. Ang ilan ay napakapit sa gilid ng lamesa. Ang iba na may hindi na halos huminga. Pinakakabado sa lahat si GT Yansheng. Hindi na niya makayanan ang pananabik. Matagal na niyang tiniis ang sakit, at ngayon, baka ito na ang wakas ng kanyang paghihirap. Noon, nakatikim na siya ng simpleng gamot mula kay Adrian at agad niyang naramdaman ang ginhawa. Ngunit ngayon, 10 ulit daw ang bisa. Isang himala. Maging si Juliet ay halos kumislap ang mga mata. Bagamat iniligtas ni Adrian ang kanyang lolo sa pamamagitan ng acupuncture, alam niyang hindi pa sapat iyon upang mabawi ang lakas ng matanda. Kailangan nila ng gamot, ang tunay na lunas. Si Henry Chin naman ay halos mapaluha sa tuwa sa isiping baka makakuha siya ng hindi lang isa, kundi 2 gamot. Biglang nagsalita si Adrian. Ang ilang sakit na hindi kayang lunasan ng makabagong medisina, gaya ng diabetes, kidney failure, at iba pa, ay kayang mapagaling ng gamot na ito. Nabigla ang lahat. Diabetes. Isa itong walang lunas sa karaniwang medisina, tinaguri ang undying cancer. Ngunit ngayon, isang kapsula lang. Isang milagro. Isa siyang alamat. Isang tunay na dragon mula sa kalangitan. Si Lira Chin ay parang sinilaban ng mga mata. Hindi ko palalagpasin ang pagkakataong ito. Kailangang mapalapit ako sa kanya. Si Zai Tiansheng ay halos mawala ng lakas. Kung makakapag-aral lang siya ng kahit ilang kaalaman mula kay Mr. Laurent, sapat na iyon upang itaas ang antas ng buong medisina ng kanilang pamilya. Ngumiti si Adrian. Sige, paghahatian natin ang gamot. Napatayo siya. Hinugot ang isa sa mga pildores at lumapit kay GT Yansheng. Mr. Tiansheng, para sa inyo ito. Halos manginig sa tuwa ang matanda. Lumuhod siya, niluhuran ng gamot na parang sagradong hiyas, at umiiyak na nagsalita, Mr. Laurent, ang kabutihan ninyo ay hindi matutumbasan. Handa akong maging alipin habang buhay alang-alang sa inyo. Ngumiti si Adrian. Hindi na kailangang maging dramatiko. Tayo'y magkaibigan. Tanggapin nyo na lang ito. At ibinigay niya ang gamot. Si GT Yansheng ay halos maiyak sa tuwa. Sa wakas, may pag-asa na siyang tuluyang makalaya sa sumpa ng kanyang lumang sugat. Huminto si Adrian at marahang sinabi. Ginoong G, napakalakas ng gamot na ito. Kalahating kapsula lang ang kailangan mo para tuluyang gumaling sa sakit mo noon. Ingatan mo ang natitirang kalahati, magagamit mo pa ito sa hinaharap. Nanlaki ang mga mata ni GT Yansheng. Kalahati lang, at gagaling na ako. Hindi siya makapaniwala. Agad niyang kinuha ang maliit na talim na gamit sa pagkayod ng gamot, hinati ang kapsula sa 2, saka isinubo ang kalahati. Lahat ay nakatingin sa kanya, halos pidyo hininga, umaasang masaksihan ang isang himala. Ilang segundo matapos inumin ang gamot, namula agad ang mukha ni GT Yansheng, sumirit ang init sa balat niya, at bumalong ang pawis sa noo. Ramdam niya ang tila mahiwagang agos ng init na dumadaloy sa buong katawan, parang tuyong lupa na may mga bitek, at ngayon ay pinupuno ng malamig at malinis na tubig, unti-unting dinidiligan at binubuhay ang bawat hibla ng lupain. Ang matagal na niyang iniindang sugat, mahigit ilang dekada na, unti-unting gumagaling. Nanlaki ang kanyang mga mata, puno ng pagkagulat at tuwa. Mr. Laurent, napakahiwaga nito. Ang matagal ko ng karamdaman, gumaling sa loob lang ng ilang minuto. Hindi na napigilan ni GT Yansheng ang pag-agos ng luha sa pisngi. Sa loob ng maraming taon, binubulabog siya ng sakit na walang makagamot, pahirap sa katawan at kaluluwa. At ngayong isang maliit na piraso lang ng gamot mula kay Adrian, tuluyan siyang gumaling. Walang salitang kayang maglarawan sa hiwagang ito. Plak!
Muling lumuhad si JT Yansheng, nanginginig ang tinig. Mr. Laurent, kayo ang nagbigay muli ng buhay sa akin. Kung mamarapatin ninyo, ituturing ko kayong higit pa sa isang ama, kapatid, at guro. Napuno ng emosyon ang dibdib niya mula sa mahabang panahon ng sakit at kawalan ng pag-asa, ngayon ay biglang gumaan at lumiwanag ang lahat. Lahat ng nakasaksi sa paggaling niya ay hindi makapaniwala sa bisa ng gamot na hawak ni Adrian. Alam nilang ang halagang nito ay higit pa sa ginto, at kung makuha nila, hinding-hindi nila ito ipagbibili kahit magkano pa ang kapalit. Ay nalalaya ni Adrian si JT Yansheng at marahang sinabi. Mr. G, nauunawaan ko ang pasasalamat mo, pero matanda ka na rin. Hindi mo na kailangang muling lumuhad sa akin. Agad na umiling si JT Yansheng, pero hindi na siya pinatapos ni Adrian. Sa halip, lumingon ito kay Juliet Montreuil, kinuha ang isang tableta, at iniabot sa kanya. Miss Montreuil, para kay Mr. Lucio Montreuil ang gamot na ito. Mabilis na lumuhad si Juliet, tulad ng ginawa ni JT Yansheng kanina, at iniabot ang dalawang kamay, nakataas sa ulo. Maraming salamat po, Ginoong Laurent. Ang kabutihang ito ay hinding-hindi malilimutan ng pamilyang Montreuil. Ngumiti si Adrian, inilabas ang dalawang tableta, ikinubli ang isa sa manggas niya, at ibinigay ang isa kay Juliet. Pagdakma ni Juliet sa gamot, may naramdaman siyang isa pang bilog sa palad niya. Napatingin siya kay Adrian, at nakita niyang nakangiti ito at marahang komendat. Doon niya naunawaan, dalawa ang ibinigay sa akin. Hindi yun para sa kanyang lolo, kundi para sa kanya mismo. Para kay Adrian, maliit na bagay lang ang magbigay ng dagdag na tableta kay Juliet Montreuil. Pero para kay Juliet, napakalaking bagay nito. Ramdam niya ang isang kakaibang init sa dibdib, parang isang batang babae na pinoprotektahan ng isang makapangyarihang tao. Pagkatapos, lumapit si Adrian kay Lionel Dupont at inabot ang isang tableta. Ginoong Dupont, para sa inyo ito. Nanlaki ang mga mata ni Lionel, agad na lumuhad at nagabang na para bang tatanggap ng isang banal na bagay. Maraming salamat po, Mr. Laurent. Mula ngayon, susundin ko po ang lahat ng inyong utos. Ngunit malamig ang tugon ni Adrian. Mr. Dupont, huwag mong kalimutan, ang anak mo at pamangkin mo, muntik nang mawala ng buhay dahil sa kanilang kahangalan. Kung hindi ko sila pinatawad, wala na sila ngayon. Namula si Lionel at mabilis na tumango. Tama po. Uuwi ako para pagsabihan sila. Mabuti. Dalhin mo ang gamot, baka isang araw, ito ang magligtas sayo. Halos manginig sa tuwa si Lionel nang hawakan ang mahiwagang tableta. Kasunod nito, si Henry Chin at ang anak niyang si Lyra Chin ay sabay na lumuhad. Ayon sa pangako ni Adrian, binigyan niya ng tig-iisang tableta ang mag-ama. Buong galang silang yumoko, at malinaw ang pahayag ni Henry. Mula ngayon, ituturing ng pamilyang Chin si Mr. Laurent bilang aming pinuno. Ngumiti si Adrian at tumango. Pagkatapos, tumawag siya. Dante Morel, pumasok ka. Mabilis na pumasok si Dante, yumoko, at nagbigay galang. Alam ko ang kasipagan mo, Dante, wika ni Adrian. Kapag naipino ko na ang gamot, gagawan din kita ng isa. Nanlaki ang mga mata ni Dante, parang sisabog ang dibdib sa tuwa. Alam niya kung gaano kamahalaga ang gamot na iyon, at hindi niya akalaing siya, na isang simpleng tao lang, ay pagbibigyan. Lumuhad siya ng walang pag-aalinlangan. Mr. Laurent, mula ngayon, ang buhay ko ay para sa inyo. Kahit ipasubo niyo ako sa apoy, hindi ako uurong. Kung mangyari iyon, tamaan na lang ako ng kidlat. Tumanggap siya ng tableta mula kay Adrian na parang hawak ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Sige, wika ni Adrian. Hanggat nasa tabi kita, hindi ko kakalimutan ang katapatan mo. Walang makakapidyo sa aking maglingkod sa inyo, Mr. Laurent. Mariing sagot ni Dante. Ang lahat ng nakakita ay namangha. Si Dante, na isang maliit na tauhan lang sa kanilang tingin, ay binigyan ng parehong mahalagang gamot. Ito ang patunay kung paano pahalagahan ni Adrian ang mga taong tapat sa kanya, hindi base sa ranggo, kundi sa puso. Muling nagsalita si Adrian. Dante, tandaan mo, hindi ko tinitingnan ang posisyon ng tao, kundi ang gawa. Kahit maliit siya, basta kaibigan ko, hindi ko siya pababayaan. Nanlumo sa emosyon si Dante at halos maiyak. Mr. Laurent, habang buhay akong magiging tapat sa inyo. Sa puntong iyon, lalo pang tumibay ang paniniwala ng lahat sa kaharap nilang lalaki, isang tao na hindi lang makapangyarihan, kundi marunong ding magpahalaga sa damdamin. Sa gitna ng pananahimik, inilabas ni Lionel Dupont ang susi ng isang espesyal na Bugatti Veyron Hermes. Ito po ay para sa inyo, Mr. Laurent.
Bukas, pwede na itong kunin. Hindi nagpahuli si Henry Chin at naglabas din ng susi, isang Aston Martin 177, limitado lang sa buong mundo. Nagkatitigan ng dalawa, parang mga batang nag-aagawan ng atensyon. Mula sa gilid, lumapit si GT Yansheng at nag-abot ng isang kaong gawa sa sandalwood. Sa loob nito, isang makintab at bihirang Chenghua Daokay na baso mula pa sa dinastiyang Ming. Isa ito sa pinakamamahal kong koleksyon. Ngayon, sa inyo na ito, Mr. Laurent. Hindi nagpahuli si Juliet Montreuil. Mabilis siyang sumulat ng tseke, 100 milyong piso, at buong galang na iniabot kay Adrian. Isang maliit na tanda ng aming pasasalamat. Sana tanggapin ninyo. Hindi inasahan ni Adrian Laurent na magtatagpo sila ng mga taong ito ngayong gabi, at higit pa roon, bibigyan pa siya ng mga mamahaling regalo. At hindi basta-basta ang mga ito. 2 sports car na aabot ang halaga sa 40 milyon bawat isa. Isang Chenghua Daokay Wine Cup mula pa sa dinastiyang Ming, na tinatayang nagkakahalaga ng 50 hanggang 60 milyon. At si Juliet Montreuil, walang kabog-abog na iniabot ang isang Zeking nagkakahalaga ng 100 milyon. Ngunit para kay Adrian, tila ba wala lang ang lahat ng iyon. Una, ang mga sports car, masyadong pampapansin. Hindi yun ang tipo niya. Pangalawa, ang mga anti-gong gaya ng tasa, masyadong maislan, wala siya sa ganong hilig. At pagdating sa pera, iyon ang bagay na pinakamababa sa listahan ng mga kulang sa kanya. Gayunpaman, kita niya sa mga mata ng apat na ito ang pananabik na tanggapin niya ang kanilang alay. Saglit siyang nag-isip, saka malamig na tumango. Sige, aniya, kalmado at walang gaanong emosyon, tatanggapin ko ang mga dala nyo. Kung nais nilang kumampi at maglingkod sa kanya, dapat lang natanggapin niya ang mga iyon, hindi para sa sarili, kundi bilang simbolo ng kanilang pagpapasakop. Nang makita ng lahat na tinanggap na niya ang mga regalo, nakahinga sila ng maluwag. Ang kaninang tensyon ay napalitan ng mga ngiting puno ng pagpapakita ng respeto. Kinuha lang ni Adrian ang tseke, ang 2 smart bracelet keys, at ang mamahaling tasa, saka basta isinuksok sa bulsa, na para bang mumunting bagay lang ang mga iyon. Sige, dagdag niya, kumain na tayo. Mabilis na sumang-ayon ang lahat. Oo, magpista tayo. Sa puntong iyon, tumayo si Dante Morel mula sa pagkakaupo sa sahig. Mr. Laurent, hihintayin ko na lang po kayo sa may pintuan. Tumango si Adrian, ngunit hindi na siya pinasama sa mesa. Alam ni Dante ang katotohanan, anumang galing niya sa lansangan, sa harap ng mga tulad ni Adrian at ng mga prominenteng pamilya, isa pa rin siyang gangster. May limitasyon ang pwede niyang upuan. Matapos ang hapunan, tinanggihan ni Adrian ang alok ni Juliet na ihatid siya. Pinili niyang maglakad pa uwi, payapa at mag-isa. Nagpasalamat naman ng todo si Juliet bago sumakay sa kanyang limited edition Bentley at tumulak pa uwi sa kanilang villa. Habang minamaneho, hawak niya sa isang kamay ang manibela, at sa kabilay nakapaloob ang 2 mahiwagang kapsula, gawa mismo ni Adrian. Doon siya napaisip. Ibibigay ba niya pareho sa kanyang lolo, o itatabi ang isa para sa sarili? Kung ibibigay niya ang lahat, wala nang matitira para sa kanya. At may parte sa kanya na nanghihinayang. Ngunit kung magtira siya at balang araw malaman ng kanyang lolo, baka magdulot ito ng sama ng loob. Sa huli, nanag ang pagnanais na magkaroon ng sariling reserba. Maingat niyang isinilid ang isa sa glove compartment ng kotse. Kung sakaling kailanganin niya ito sa hinaharap, gagamitin niya. Pero kung hindi naman, at mas kailangan ng kanyang lolo, sa kanya ito iaabot. Isip niya, kapag dumating ang panahong iyon, at 2 beses niyang naipahaba ang buhay ng kanyang lolo, mas lalong titibay ang tingin nito sa kanya. Pagdating ni Juliet sa villa, halos hindi na mapakali si Mr. Montreuil. Noong huling beses na umuwi si Adrian, kahit na nailigtas niya ito mula sa panganib, hindi pa rin ito naibalik ang dating lakas ng matanda. Nananatili itong may sakit at hirap kumilos, madalas kailangan pa ng saklay o alalay para makatayo. Para sa isang lalaking ipinagmamalaki ang lahat ng kanyang naabot, ang pagiging baldado ay tila pinakamalaking sugat sa kanyang dangal. Kaya ngayong gabi, nakasalalay ang kanyang pag-asa sa mahiwagang kapsulang gawa mismo ni Adrian Laurent. Pagdating ni Juliet, agad na nagpilit umupo ng tuwid ang matanda, kahit nanginginig ang mga kamay. Juliet, nakuha mo ba? Tanong nito, halos nanginginig ang boses. Maingat na inilahad ni Juliet ang kapsulay gamit ang 2 kamay. Lolo, ito ang mahiwagang gamot na ginawa ni Adrian. Inumin niyo na po. 3 beses na tumango si Ginoong Montreuil, bakas ang pananabik sa mga mata. At si GT Yansheng. Nainom niya ba?
Oo, lolo. Pero kalahati lang, ayon kay Adrian. At pagkatapos noon, gumaling lahat ng dati niyang sakit parang himala. Pagkarinig noon, lalong kumabog ang dibdib ng matanda. Dalhan mo ako ng tubig. Kailangang mainom ko na ito ngayon din. Agad namang inabot sa kanya ang isang tasa ng mainit-init na tsaa. Napalibutan siya ng kanyang mga anak at apo, lahat sabik na masaksihan ang pagbabago. Lahat ay may parehong panalangin, humaba pa ang buhay ng haligi ng kanilang pamilya. Nilunok ng matanda ang kapsula. At sa mismong sandaling iyon, isang bagzo ng init ang sumiklab sa kanyang tiyan, na mabilis na kumalat sa bawat ugat at himaymay ng kanyang katawan. Ramdam niya ang lakas na unti-unting bumabalik. Maingat siyang tumayo, ngunit ngayon, wala na siyang saklay, at hindi na siya nanginginig. Nagulat ang lahat. Dahan-dahan siyang humakbang, isa, dalawa, walang pag-aalinlangan, walang paghingal. Parang bumalik siya sa katawan ng isang 50 taong gulang. Maya-maya'y mabilis na ang kanyang paglalakad, matatag, magaan, punong-puno ng sigla. At sa gitna ng kanilang pagkamangha, bumungisnis siya ng tawa, masigla at parang bata. Hahaha. Napakahusay. Si Adrian Laurent, isang Diyos sa lupa. Pagkatapos, tinitigin niya si Juliet ng seryoso. Kung makukuha mo si Adrian bilang asawa, Juliet, makakasiguro akong aabot ako sa 100 taon. At kapag 3 henerasyon ng pamilya natin ay umabot sa ganoong edad, magiging immortal ang pangalan ng Montreuil. Walang makakayanig sa atin. Natigilan si Juliet. Kagabi lamang, isa na sa bingit ng kamatayan ang kanyang lolo. Ngunit ngayon, tila binawi siya ng kapalaran mula sa matandang kamay ng kamatayan, at ibinalik ang kanyang kabataan sa loob lamang ng ilang minuto. Kung mabubuhay pa ito ng 20 taon, sino ang makakatalo sa kanila? At doon niya tuluyang naunawaan, si Adrian Laurent ay hindi basta tao. Siya ang susi sa pagpapatuloy ng kapangyarihan ng Montreuil sa mga susunod na dekada. Ngayong gabi, walang ni isa sa mga nakatanggap ng mahiwagang gamot ang nakatulog. Si Juliet Montreuil, na mismong nakasaksi sa himalang nangyari sa kanyang lolo, ay tila nilanat sa labis na pananabik. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang sandaling ibinigay ni Adrian Laurent ang mahiwagang gamot, at kasabay niyon, ang di maipaliwanag na init na bumabalot sa puso niya. Hindi niya makakalimutan ang kabutihang iyon. Kailanman. Ganito rin si Lyra Chin, ang tinaguriang, maliit na sili, ng pamilyang Chin, na hanggang madaling araw ay gising pa rin. Pag-uwi ng ama niyang si Henry Chin, agad nitong iniabot sa kanya ang 2 kapsula ng mahiwagang gamot, kasabay ng mahigpit na bilin na huwag itong iwawalay sa katawan. Kaya ngayon, nakatago iyon sa loob ng kanyang blouse, ramdam ang init mula sa kanyang balat, at may halimuyak pang tila nagiging pabango sa kanyang dibdib. Ang kaisipang galing iyon mismo kay Adrian Laurent ay sapat na para malasing siya sa tuwa. Samantala, ang lalaking nasa gitna ng lahat ng ito, si Adrian Laurent, ay mahimbing pa ring natutulog sa sahig, sa tabi ng kama ng kanyang asawa, na parang wala lang nangyari. Kinabukasan, maaga pa lang ay umalis na si Elise Rousseau papunta sa kanyang studio. Matagal din niyang pinaghirapan iyon, at ngayon, handa na para sa opisyal na pagbubukas. Naisa nang tumulong ni Adrian, ngunit mariing tinanggihan iyon ni Elise. Gusto niyang patunayan sa sarili, at sa pamilyang Rousseau, na kaya niyang magtagumpay ng walang inaasahang tulong. Alam ni Adrian ang pakiramdam na iyon. Mula nang iwan ni Elise ang pamilya niya, hindi na niya hinayaan na maliitin siya ng mga ito. Naka-Amerikana, handa na sanang lumabas si Adrian para mamalengke nang maalala niya ang mga Reg Along na tanggap kahapon. 2 smart key ng mamahaling sasakyan, 1 tasa ng Ming Dynasty Chenghua Daokay, at Zeikeng nagkakahalaga ng 100 milyon. Ang Daokay Cup ay nasa isang kaong gawa sa sandalwood, kaya inilagay niya iyon sa maliit niyang aparador. Ngunit nang iaabot na sana niya sa cabinet ang mga smart key at tseke, agad siyang nagbago ng isip. Alam kasi niya na mahilig maghalongkat sa kwarto ang kanyang biyenan kapag walang ginagawa. Noong nakaraan nga, binigyan siya ni Henry Chin ng jade bracelet, pero kinuha lang iyon ng kanyang asawa. Kapag nakita ng biyenan niya ang Zeikeng 100 milyon at 2 smart key, tiyak na kukunin iyon. At mas malala, hindi niya rin alam kung paano ipapaliwanag iyon nang hindi siya mabubuking. Isang tingin pa lang sa tseke, baka himeteyan na ito 3 beses. Kaya, minabuti niyang itago na lang sa bulsa ang mga ito bago lumabas para magtungo sa palengke. Habang naglalakad, tumawag si Henry Chin. Matapos ang ilang pagbati, maingat nitong tinanong. Mr. Laurent, gusto mo pa bang makita ang sports car na ibinigay sa'yo? Naalala bigla ni Adrian. Oo nga pala. Hindi ko pa iyon nakikita, sagot niya.
Mabilis na tumugon si Henry. Nasa Nanjing City Convention and Exhibition Center ito ngayon. May international auto show doon. Kung gusto mo, ipapadala ko na lang sa bahay gamit ang transporter. Umiling si Adrian kahit nasa telepono. Huwag na. Baka makahanap ako ng oras para puntahan mismo. Ang totoo, ayaw niyang mag-park ng dalawang sports car na mahigit 40 milyon ang halaga sa simpleng komunidad nila, kung saan ang presyo ng bahay ay 2 o 3 milyon lang. Kapag nangyari iyon, tiyak na pag-uusapan siya ng buong lugar. Mas mainam na dalhin muna iyon sa Light Residence, kung saan may pribadong basement parking ang villa. Habang namimili ng gulay, tumunog muli ang telepono, si Ivan Blanc, matalik niyang kaibigan mula kolehiyo. Adrian, nasaan ka ngayon? Namimili ng gulay. Bakit, Ivan? May kailangan ka. May pag-aalinlangan sa boses ni Ivan. Pare, pumunta ako ngayon sa Nanjing City International Auto Show. Alam ni Adrian na mahilig sa kotse si Ivan. Kahit noong kolehiyo, kaya nitong magtipid buong buwan para lang makapunta sa ibang lungsod at manood ng auto show. Ngumiti siya. Hay nako, nagpunta ka na naman para magpakabusog sa kotse. Oo, mabilis na sagot ni Ivan. Ang daming world-class limited edition sports cars ngayon, bihira ito. Pero biglang nag-iba ang tono niya. Pero, hindi iyon ang dahilan kung bakit ako tumawag. Kumunat ang noo ni Adrian. Ano? Pare, nakita ko kasi si Elise doon. Nanlaki ang mata ni Adrian. Si Elise, sa auto show. Oo, pero may kasama siyang lalaki. Kaya tinanong ko kung alam mo. Para bang may malamig na hangin na dumampi sa batok ni Adrian. Elise, kasama ang isang lalaki. Bakit hindi niya sinabi? Kahit bihira silang mag-usap ng mahaba, sinasabi pa rin naman nila ang mahahalagang bagay sa isa't isa. Bakit ito itinago? Kahit siya ang kinikilalang young master ng pamilyang Laurent at mataas ang tingin sa kanya ng mga bigatin sa Nanjing, hindi pa rin lubos ang tiwala niya sa relasyon nila ni Elise. At ngayon, may kasamang ibang lalaki. Isang kirot ang dumaan sa dibdib niya. Salamat sa heads up, Ivan, mahinang sagot niya. Pare, may isa pa. Tumawag ang nanay ko, may nangyari raw sa bahay. Uuwi muna ako. Pero sa tingin ko, dapat pumunta ka dito. Sige, mabilis na sagot ni Adrian. Mag-ingat ka sa biyahe. Pagkababa ng tawag, iniwan ni Adrian ang bisikleta sa gilid ng kalsada at sumakay ng taxi papuntang Nanjing City Convention and Exhibition Center. Ang Convention Center ay isang dambuhalang gusali para sa malalaking eksibisyon. Sa loob, dagsa ang mga tao, mula sa mga simpleng residente hanggang sa mga mayamang collector. Lumulutang sa gitna ng dagat ng tao ang iba't ibang modelo, mula sa mga imported luxury cars gaya ng Audi A8, hanggang sa mga mamahaling sports car gaya ng Lamborghini at Ferrari. At sa pinakamataas na entablado sa gitna, dalawang makinang nahiya sa mundo ng kotse, isang pulang Aston Martin 177 at isang itim na Bugatti Veyron Hermes. Mga sasakyang pag-aari, ni Adrian Laurent. Napapalibutan ito ng mga security guard na parang mga bantay ng hari. Walang makakalapit, tanging tingin at larawan lang ang maaari. Narinig ni Adrian ang host na nag-aanyaya. Mga kaibigan, ang dalawang sasakyang ito ay naibenta na. Pag-aari ito ng isang pribadong tao. Maaari ninyong tingnan at kunan ng larawan, ngunit bawal hawakan. Napataas ang kilay ng isang mamamahayag. Auto show pa lang nagsisimula, sold out na agad. Kung hindi bawal, sino ang bumili? Bahagyang ngumiti ang host. Hindi sila, kundi siya. Isang tao lang. Bulalas ng mamamahayag. Oo, kumpirmado ng host. Iisang tao lamang ang nagmamay-ari ng dalawang ito, at siya ay isang tunay na mayamang alamat. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.